Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? So araw po ngayon ng linggo, January 19, 2025. Okay? So meron po tayong konting update guys. Base din po dito sa mga napapanood po natin na mga vlog po nila. Update po ni Kuya Ruben. At dito nga po sa live din po ni Ate Pia. Okay? Pero bago po natin reaksyonan guys, shoutout po muna sa ating ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Na Vlogs, mga kasamahan ko pong reactors at Kalingap partners sa inyong lahat po guys, ay mega love shoutout. Okay? So ito, bago po natin gawa ng komento guys, ito panoorin muna natin sandali. Okay? Tapos ito po yung tapos meron po tayo na good news, meron po tayo ng ipon, yung papel para yung bibigay po sa embassy nasa India po mga kalingap. Dalawa na lang po mga kalingap pagbibigay natin doon, na kulang po dalawa na lang. Isa po galing kay Pia kasi kailangan po daw na pakuha, parang sponsorship po yata yun. Pero sa attorney siguro yung ginagawa. Yun lang hintay, tapos mapunta po kami na New Delhi po mga kalingap. Ayun, so napanood natin guys, yung po yung update bali ni Kuya Ruben sa kanyang vlog. Kung saan nabanggit po niya na naghahanap pa siya o nag-iipon ng mga requirements. Okay? At may nabanggit siya na hinihintay niya ang marriage contract o parang sponsorship na nanggagaling po kay Pia. Okay? So yun po yung update niya. Pero dito guys, no, sa live po ni Pia, meron po siyang nabanggit. Okay? Ito panoorin natin sandali. Chingbo Dayaw. Hindi ko pa po alam kung kailan kasi sa vlog niya po baga, nag-iipon pa siya ng mga requirements. Kailangan ko pa nga makuha ng marriage contract at wala na kaming marriage contract. Ayun, so dito guys, no, sa binanggit naman ni Pia, sinabi niya, kasi nga po may nagtatanong doon sa kanyang live kung kailan ang balik ni Kuya Ruben. Okay, at nabanggit nga po niya na si Kuya Ruben ay nag-iipon pa ng requirements at ito pa nga ang problema. Dahil sa nabanggit nga ni Kuya Ruben sa kanyang update, hinihintay niya ang sponsorship o ang marriage contract, no, kasama po doon na manggagaling po kay Pia. Ang problema ni Pia, dito nga po sa live na nabanggit niya. Paano kaya panakuha ng postal ID? May valid ID din po kaya na hinahanap? Hindi pwede na postal ID pwede na po, or government ID pwede na po, like SSS 13 ID. Marriage contract at barangay intestacy, NBR or police clearance. O nga po. Good afternoon Miss Pia, sabi ni Sandra 06. Oo nga po Ate Perla, pagbalik na ng Robin, talaga ayusin po namin. Yung 10 ID po, luma na kasi yung 10 ID ko, hindi na tinatanggap. Green, mapagawa na naman ako green. Pwede po kaya yung 10 ID na bago, kulay green? Kailangan po ng valid ID bago po siya makakuha ng marriage contract. Okay? Ang problema guys, kung kukuha siya ng valid ID, kailangan din po ng ID. So parang umiikot lang po si Pia, no? Kawawa naman. Umiikot lang po siya sa rotunda. Ganun po ang nangyari. Ganun po sa atin, kung kukuha ka ng let's say PhilHealth ID, mag-produce ka po, kailangan i-prove mo na ikaw si ganito. So kailangan mong magpakita ng talagang valid ID. So yun ngayon ang problema dahil si Pia, sa nabanggit nga po niya guys, no, sa kanyang live, sa mga hindi nakapanood, panoorin po natin guys. At doon binanggit ni Pia na yun ang problema niya. Hindi siya makakuha ng valid ID kasi nga po hinanapan siya ng valid ID. Siguro ang mapayo natin kay Pia guys, para ma-produce niya yung kailangan ni Kuya Ruben. Kasi kung hindi niya ito mabigay kay Kuya Ruben, ay mahirapan po si Kuya Ruben makapasok po sa Pilipinas. Okay? So, ngayon, tiningnan ko yung requirements sa pagkuha nga ng marriage contract. Ang pinaka-minimum na nakita ko po doon sa website po nila, kung meron ka pong barangay ID
ay pwede na po yun. Okay? So siguro, pumunta na lang po si Pia sa barangay nila, magtanong siya kung paano siya magkaroon ng barangay ID. Okay? At isa din po sa kailangan ng barangay ID, meron siyang sidula. So yan po madali, no? At kung kailangan siguro ng parang patunay na si Pia ay talagang taga dyan po sa barangay na yan, ay madali na pong gawin ika nga ni Pia yun. Okay? So yun po yung isang nakikita natin guys na pinakamadali siguro para ma-fulfill ni Pia ika nga yung isa sa mga requirements na yun nga po kailangan mapadala na po niya yung sponsorship. At yung sponsorship na yun, siyempre kasama na po doon yung marriage contract. At once nakuha na po ni Pia guys, mga kalingap, ang marriage contract, kailangan po niyang ipa-authenticate yan, no, sa NSO. Okay, so alam na po ni Pia yan kung paano gawin, no? Magtanong-tanong na lang po siya in case na hindi po niya alam. Okay, so madali lang naman po yan. So yun po ang pinakaunang dapat gawin ni Pia. Subukan ko po guys na i-message itong inaanak namin sa kasal kung ano ang dapat gawin. Nag-update lang po ako base din po sa napanood natin sa vlog po ni Kuya Robin at dito nga po sa live din po ni Pia. Kasi marami din po talaga ang nag-aabang o nagtatanong kung kailan ang balik ni Kuya Robin. Okay? Dahil siyempre gusto din po nila guys sa mga nagmamahal po sa kanila, mga nakasubaybay po sa kanila, gusto din naman po nila na makompleto na ika nga ang pamilya ni Kuya Robin. Okay? So yun lang po guys ang ating kunting update o konting reaction dito nga po sa vlog ni Kuya Robin. Sa nabanggit po niya na sa ngayon ay nag-iipon pa po siya ng requirements. As isa po doon, sa nabanggit niya, yun nga po yung manggagaling kay Pia, sponsorship, okay, o marriage contract. Okay? Kung ano man yun na affidavit na kailangan ni Kuya Robin, ay manggagaling po yun kay Pia. At yun nga po, nabanggit ni Pia, nahirapan siyang kunin ang marriage contract dahil hinanapan siya ng valid ID. So, kailangan siguro kumuha muna si Pia ng isang valid ID. Kahit papaano, sabi ko nga po, ino-honor po ng PSA ang isang barangay ID. Sabi ko nga po, ino-honor po ng PSA ang barangay ID. Ngayon, para medyo stronger ika nga, pwede din po siyang kumuha ng PhilHealth ID. Gamit ang barangay ID o barangay certificate, pwede po yun na ipakita sa PhilHealth para magkaroon po siya ng at least man lang PhilHealth ID. Okay? Meron siya nabanggit no, sa kanyang live na meron daw po siyang TIN or Tax Identification Number. Yung nga lang, hindi daw po na-renew. Kung pwede niyang i-renew, pwede na po siguro yun. Yung nga lang ang problema, hahanapan din po siya ng valid ID pagka ni-renew niya ito. Kaya nga po nakakaawa po, ika nga, umiikot lang po talaga. Okay? So sana magawa ng paraan ito ni Pia kung ano dapat ang gawin. Actually, may nabasa din po ako guys no, sa PSA website na company ID, ino-honor din po nila. At basta ang isang kumpanya registered sa Securities and Exchange Commission. Ang isang naisip ko guys, itong foundation ni Kuya Bal. Dahil nakaregister po yan sa Securities and Exchange Commission. Isa din po yun na pwedeng humingi si Pia ng valid ID kay Kuya Bal para magagamit po niya sa PSA. Ayun. So isang paraan din po yun. So barangay ID o di kaya company ID na pwedeng i-issue ni Kuya Bal, pwede din po niyang gamitin. And then kumuha na din po siya ng PhilHealth ID para ika nga magiging stronger o malakas yung kanyang identity. So alam naman po natin guys, kailangan po talaga na meron tayong mga valid ID, isa o dalawa man lang. Patunay ika nga na tayo isang legit Filipino citizen. Okay? So yun lang po guys ang aking konting reaction. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, sa inyong pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. At sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. Happy, blessed Sunday po sa lahat. God bless you all. Bye-bye.